I think this is one of the businesses na pwede natin simulan. Hindi siya sikat, pero kikita po siya. Hindi pa rin siya nawawala sa sirkulasyon sa market. Pero high profit po siya, panalo ka na. Okay, Gilivers, pag-usapan natin, siyam na negosyong hindi sikat, pero kumikita this 2025. Part 2 na tayo. Maraming po nagtatanong sa atin dahil nag-vlog na tayo nito. Kung di mo pa napanood, balikan mo. Ngayon naman, this is 2025 version. Let's go, let's go. This time, hinati ko po sa dalawa. Traditional and technology-based business. Yan. So, para at least makapili tayo, dito ba ako sa traditional o dito ako sa technology-based. Start tayo sa traditional. Hindi sikat, pero kumikita. Resellers store. Ito po ang konsepto. Magkakaroon ka po ng isang physical store na pwede mong ilagay sa palengke or malapit sa palengke o sa mga talipapa. Ito yung maliit na palengke na nasa loob ng isang barangay. Pwedeng ipwesto ang physical store mo as a reseller. And pwede kang maging reseller ng dalawang klase ng products. One, local brand or local products. And second po, ito yung mga national brand. Halimbawa, meron po kami ditong store, dito sa palengke ng Palian. Resellers store po sila. Sila po ay official reseller ng iba't ibang produkto. Halimbawa, reseller po sila ng isang sikat na ice cream local brand namin dito sa Bataan. May nakikita din po akong cake, may nakikita akong siomai, may nakikita akong frozen goods, iba't ibang klase ng frozen goods. Lahat ng yan, wala silang product. Advantage niyan, hindi ka na mapapagod mamalengke. Mostly, sinusupplyan ka na lang nila. Dumadating ang supply dyan mismo sa pwesto mo. And second po, you can mark up as high as 50%. At least 30 to 50% profit margin ang pwede mong i-mark up. Yes. Hindi siya sikat. Maraming hindi gumagawa, pero kumikita. Resellers store. Number 2 is dishwashing. Yes. Sobrang nag-evolve na po ang dishwashing business. So, kung nakikita natin sa maraming kanto, ang daming dishwashing. Now, what is good about dishwashing business? Ang sobrang ganda po sa dishwashing business ay ang distribution channel model. Yes. Marami kang magiging revenue streams pag dishwashing ang ginawa mong negosyo. First is, pwede kang magkaroon ng physical store 1, physical store 2, 3, and depende na sa'yo kung gaano mo kagustong expand ang business mo. Pangalawa po, you can rebrand for other people. Marami na po gumagawa niyan. Kung meron kang sabon business, merong gustong mag-rebrand, so gagawan mo lang sila ng same product, lalagyan lang nila ng name nila. Rebranding for small business owners. And number 3 po, pwede kang magkaroon ng resellers. Ang dami pong reseller ng sabon business. Maakala natin sabon lang or cosmetics ang madaming reseller. Pati dishwashing po, sobrang madami din. And number 4 po, pwede mong maging business model din ang B2C. Hindi lang B2B. B2C din. Marami na ang kailangan po niyan. Very high ang demand sa dishwashing. Okay? So, hindi sikat, pero kumikita, dishwashing business. And number 3, upgraded panaderia. Upgraded na po yan. You know, last week lang, namili po ako ng pandesal. At doon ko nakita na dami palang revenue streams ng isang bakery. So, naglista po ako dito ng 11 in 1. Ibig sabihin, you can sell 11 types of products sa isang store mo. Pandesal. Second, variety of tinapay. So, may palaman yan, may dilata, noodles, energy drinks, soft drinks, mineral water. May ito pa, may nakita pa akong bigas na binebenta. Coffee, itlog, at yung iba siguro, mas marami pa tayo makikita. Upgraded bakery. Yan sa barangay mo. Hindi sikat, pero kumikita. Ito, habol natin ha. Business model po niyan. So, pwede kang magkaroon ng physical store. Pwede kang maging distributor sa different store sa palengke or sari-sari store. And pwede kang magkaroon ng agents na magbenta. And pwede kang magkaroon ng mga mobile na umiikot para magbenta ng pandesal at iba't ibang uri ng iyong tinapay. Sobrang ganda. Upgraded bakery. And number 4, eto na. The upgraded version or version 2 ng sari-sari store is general merchandise. Alam mo, what is the purpose of general merchandise?
That is to balance yung profit margin natin. Ang concept po kasi ng general merchandise is, aside from the sari-sari store, yung usual na binebenta natin, pwede ka rin magdagdag ng mga gamit sa kusina, konting damit, pwedeng may gasol, pwedeng may bigas, general merchandise. Alam mo yun, yan nga po ang ginagawa natin ngayon sa store ni Aling Isay. Sinusubukan natin ang general merchandise. Ano ang advantage niyan? First, pwede umangat ang income mo. Kasi ganito po, pag sari-sari store ka, di ba at least 10 to 15% lang or profit margin ang income mo. Pag general merchandise po, sa mga small items, pwedeng 50% profit margin. Pwede pa nga 100% profit margin. At least 30 to 50% profit margin. Nababalanse ang income mo. Hindi puro mababa ang margin mo, meron kang item na mataas ang profit margin. Tamang-tama yan. And number 5, hindi sikat pero malaki ang kita is gift shop. Alam mo, minsan nakala natin hindi na to uso, di ba? Nung panahon kasi namin, mga 1990s, mga 91, 93, mga gayang year. Sikat na sikat po yan kasi pag meron kang gustong bilhin, panregalo, punta ka lang dyan o naubusan ka ng ganito mong gamit o meron as a student, meron kang gustong bilhin, pupunta ka dyan. So, akala natin hindi na yan uso kasi marami ng online eh. Pero would you believe, sa dami ng kausap ko ding estudyante, marami pa rin nagpupunta sa mga gift shop. Because marami po doong gusto nila mga maliliit na bagay, mga munting bagay na pwede silang magpa-personalize. Hindi pa rin siya nawawala sa sirkulasyon sa market. Kasi nga po, ang client mo estudyante. Tandaan natin, ang mga estudyante, madami po yung pera. They can afford kahit 100, kahit 200, kahit 300, kayang-kayang bilhin ng mga estudyante yan. So, eto po ang magandang principle na i-apply mo dyan sa gift shop is high frequency, low profit principle with low frequency but high profit. Paano yun? Kasi diba sa mga gift shop, normally pwede ko maglagay sale or 50% off or small items na nakikita nila. Diba papasok ng mga estudyante? So, madaming pupunta. Kung yun ang bibili nila, maliliit na items na yon, maliit lang ang kita mo. Pero once they get inside at nakita ng magandang bagay na konti ang bibili, pero high profit po siya, panalo ka na. Alright? Gift shop for students. And number 6 is, ito, gimmick concept store. For example, meron po akong nadaanan dito sa Bataan. Hindi ko alam kung 100 per kilo lang ba yon or 70 per kilo na tools na ginagamit sa pang-repair ng bahay, pang-kumpuni ng bahay. Kilo-kilo lang po siya. So, it's a gimmick. At nakikita ko po yun, dalawang version dito nun. Pinipilaan din yun. Pwede ka rin magkaroon ng gimmick sa iyong store. Di ba kaya nga, lagi tayo nagpupunta sa 88, di ba? 88 homes ba yun? Or lahat ng items, 88. So, pwede nating mauuso yan sa barangay nyo. Lahat ng items, 100. Or lahat, basta kumuha ka ng 5 items, 100 or 150. Lagyan ng gimmick ang iyong store. Marami na po niyang gumagawa o kung walang gumagawa sa barangay mo, ipauso natin. Hindi sikat pero kikita. Alright? So, eto na po ang ating technology base. Pero bago yan, magkape tayo. Kape po tayo. By the way, sa mga gustong magpa-coach kay Doc, pwede pong face-to-face or online. PM lang sa personal FB ni Doc. Kaya po ang aking personal FB para makapag-usap tayo. Alright, eto naman ang technology base. Ibig sabihin, gagamit tayo dito ng technology sa business na to. Number 7 na tayo, Business Support Team Agency. Ito kasi ang nakita kong kulang or missing gap sa lahat ng mga negosyante. Example, yung business owner, umattend siya ng isang seminar, umattend ng webinar, at marami siya narinig na suggestion, AI, ChatGPT, ang dami, di ba? Pero, walang execution. Or ang execution, mga 10 to 20% lang. Kasi nga po, mahirap ang execution. Kasi, ang execution, it requires technology. It requires manpower. It requires the technical know-how. Yung paano nga ba? So, I think dito papasok itong bagong concept or actually meron na ngayon na nag-exist na ganito, na business support team. Ibig sabihin, lalapit ka sa agency na yon, then they will provide a team for you. Natutulong sa'yo paano i-automate ang business mo, paano magawa ng ads, or paano gamitin ang AI, at paano i-execute ang iyong mga plan, o paano magkaroon ng different streams of income, o paano gumawa ng business model ng iyong business. Meron na pong ganitong mga business, pero konti pa lang sila. So kung gusto mo,
pwede mo itong simulan. You just need a team. At least 3 sets of team. Bawat mag-hire sa'yo ng business, dapat merong isang head. Siya yung magpo-plan ng problems or business ng client nyo. And second, meron kang technical support. Siya yung mag-execute, siya yung gagawa nitong kailangan ng poster o kailangan set up ng ganitong ads or mag-set up ng automation or whatever. So, meron katulong. So, 2 yan per business. Kung meron kang 3 set niyan, pwede mo na simulan. Suggestion ko po, at least 3 months ang contract nyo per business owner para nun makakita ng results ang client. Number 8 is AI Academy School. Narinig natin ng AI, di ba? Na dami ng webinars, ang dami seminar about AI. Pero what if, ako halimbawa, meron ako inatenan na seminar. So, diniscuss ang AI. Pero di ba mahirap pa rin naman siyang execute? Ang seminar is only 4 hours or minsan 8 hours. Hindi mo lahat ma-absorb at mahirap po siyang i-apply. So ngayon, again, you will fill in the gap as an entrepreneur. So, ang gagawin mo, magkakaroon ka ng AI Academy. So, ibig sabihin po, ituturo mo yung AI paano siya i-apply ng isang business owner. Pwede po siyang one-on-one, pwedeng group, or pwedeng through webinar or seminar na hindi lang siya one time. Kaya po siya academy or school. Ibig sabihin, meron kang short-term course na ituturo. Example, what is ChatGPT talaga? Paano ko siya i-apply talaga sa aking business? Para siyang klase. Kasi, halimbawa, ako, business owner, I'm 51 years old. Hindi naman kaagad-agad naiintindihan ko yung ganung konsepto. So, I need a school. Alam nyo ngayon, kung meron lang akong school na may enrollan ng AI, hindi yung one day lang. Kasi ang dami ngayon, kinukumpes kung paano gamitin yung AI. Minamadali in few hours. So, hindi mo masyadong ma-absorb. Kailangan natin isang online or physical school na matuturuan tayo. And last, sa negosyong hindi sikat pero kikita is business management agency. Yes. To make sure na matulungan natin yung mga startup. Alam nyo ito naawa kasi ako sa mga startup business owners. Sa dami po nang nagpapaquote sa akin. Mostly, 90% startup at nawawala na yung negosyo nila. Bumabagsak, hindi kumikita, nagkanda, utang-utang pa. At yun din po nangyari sa akin nung nag-start ako. Kasi wala akong alam sa business management. Ngayon, di ba, tingnan natin, lahat ng mga gustong magnegosyo, yung mga nagsisimulang magnegosyo, wala namang formal schooling. Wala din naman coach. Na-excite tayo sa social media. Masarap may negosyo. So tayo naman, labas ng pera natin, utang ng pera, magnegosyo tayo. So pero hindi natin na ma-manage mabuti ang business natin. So I think this is one of the businesses na pwede nating simulan if you really want to help the startup entrepreneur. Hindi siya sikat, pero kikita po siya. Paano natin siya gagawin? Ito po, pwede mo siyang gawin ng short term. For example, 3 months may contract sa'yo. 6 months may contract sila sa'yo. So, ang gagawin mo lang dito is to craft a business model for them, business organization, and profit maximization. So, paano ba ma-maximize ang profit nila? Alam nyo, pag nagawa mo to, meron kang business management agency. It's a business na highly scalable and you can help more entrepreneurs. Delivers, ito yung mga negosyong hindi sikat pero sure, kumikita at kikita pa din sa mga susunod na buwan. This 2025, pumili ka na dito and start your business. And if you need coach, PM mo lang ako sa personal life ni Kuya po. Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.